Good day everyone, this is your Kuya CK and welcome back to our YouTube channel. So, another video tutorial na naman yung gagawin natin today. But before that, I would like to invite everyone to kindly click the subscribe button and click the like button din, no? If ever na may natutunan kayo in this video later on. Okay? Or pwede din naman na ngayon Okay? Click the subscribe if hindi ka pa nakasubscribe and like this video para marami pang makakita ng ibang accountancy students regarding this video, no? So, sige, wag na natin patagalin. Let's start. So, ang topic natin is related to merchandising business, specifically for income statement. Okay? So, yun yung topic natin today because I want to highlight, no, yung pinagkaiba na or yung changes ng income statement from service to merchandising. Kasi marami ng pagbabago or marami ng kailangan i-consider when it comes to making an income statement pagdating sa merchandising. Okay? Sa service, meron lang tayong tatlong elements na kailangan tandaan, which is the revenue, the expenses, and the net income. So, ang pinaka-purpose natin lagi sa income statement is to get the net income. And pag sa service business, ang gagawin lang natin ay si revenue, ma-minus natin si expenses para makuha yung net income. Ganun lang kadali, di ba? So, very easy. Pero pagdating sa merchandising business, this is another kind of difficulty na. Kasi, medyo maraming sub-accounts related to the main contents, no, or main elements of income statement ni merchandising. So, yung pinaka-importante lang muna for now, no, sa income statement ni merchandising ay ito. Yung sales, cost of sales, gross profit, operating expenses, tsaka net income. Isa-isahin natin sila para makilala nyo sila, no, at alam nyo kung kailan sila gagamitin. Si sales ay alternative account title for revenue. Okay? Kasi pag merchandising na, 'di ba, may kaakibat na yan na product. Okay? Sa service kasi service lang yung ino-offer natin na sa customer, no? Pero pag merchandising na, it's more on the product. So, pag may product na, ang tawag na natin sa revenue ng merchandising ay sales. Okay? Si cost of sales naman, ito yung mga costs or expenses na related kay sales. Okay? Or kay revenue, no? Kumbaga, directly related, ha? Ito yung mga cost of sales. Ngayon, sa una, no, meron kasi tayong meron tayong sinusunod na pattern or flow, no, ng product. So, 'di ba, manggagaling 'yan from supplier. Yan. And then pupunta sa atin as owner ng business, ng merchandising business. And then papunta sa ating sige, wait lang. Yan, papunta sa ating customer. Okay? So, ganyan kasi nagiging, diba? Nagiging flow, no, ng product. So, since ito ay merchandising, this is buy and sell. So, ang nangyayari, we buy products from supplier papunta sa atin. Okay? So, kapag from supplier to us pa lang muna as owner, ang tawag pa lang dyan ay cost. Okay? Cost pa lang siya. Pero kapag may connected na sales, no, or yung binili natin from supplier ay naibenta na natin sa customer natin, and may lumabas na sales na dyan, lalabas din dyan si cost of sales. Okay? Kasi sabi nga, cost of sales, magkano yung cost nung naging sales natin. Meaning to say ng cost, magkano yung amount na inilabas natin para mabili yung merchandise na yon from our supplier. Okay, so we have to account for that. Yeah, so that is cost of sales. Okay? And then we have gross profit. So si sales kasi, no, ay kailangan nating i-minus with cost of sales. Okay? Para makuha natin si gross profit. No?
So, ang ibig sabihin ng gross profit ay magkano yung itinubo natin, no, from the cost, no, papunta doon sa sales. Okay? In a sense, para siyang mark up, no? So, yun, kinukuha natin si gross profit. And then after nun, we have the operating expenses. So, yung operating expenses naman, ito yung mga expenses na related to your operations na hindi siya directly affect dun sa sales. Okay? Si cost of sales kasi directly related to sales eh. Pero si operating expenses, hindi siya directly related to sales, pero importante siya sa operations ng business. Ano yung example niyan? Kunwari, mga utilities, salaries, no? Pa. Yung mga rent, ganyan. So, those are operating expenses, no? And binabawas natin siya, yan, from the gross profit. Pag binawas natin siya, saka natin makukuha yung tinatawag natin na net income. Okay? So, net income is gross profit minus operating expenses. Yan. So, that's how income statement works, you know, yung pinaka-skeleton niya. Pero paano kapag dinig deeper pa natin? Kasi may mga sub-accounts pa yung 5 yan eh. Or 4 na yan eh. Itong 4. 1, 2, 3, 4. Yan. So, may sub-accounts pa sila eh. So, isa-isahin natin. Okay? Start tayo with sales. No? Si sales kasi ay meron niyang gross sales, sales returns and allowances, sales discount, tsaka net sales. Okay? Isa-isahin natin ha. Si gross sales, ito yung ating total sales. No? So, magkano ba yung binenta natin? No? Or magkano yung halaga ng binenta nating merchandise to our customers? That's our total sales. Si sales returns naman, tsaka si sales allowances, may example ako for that. Okay? So, kunwari, tayo si owner. Tapos, ang business natin ay bakery. No? Tapos, nagbenta tayo sa ating customer, no, ng sabihin natin na pandesal. Okay? Meron tayong pandesal dyan, ganyan. Okay, si pandesal, no, nung binenta natin at nakita ni customer, meron siyang nakita na may sunog yung gilid ng pandesal, no? So, minsan kasi may mga customers na hindi gusto na may na sunog yung pandesal nila. So, ang ginagawa ay pinapabalik. So, babalik niya yan, no? Tapos, yung pagbalik na yun, no, with the pandesal itself, yung physical form, ang tawag natin dyan ay sales returns. Okay? Kasi binalik yung pandesal na yon. Pero kapag nakagatan na, kunwari, nakagatan na ni customer yung pandesal natin. Pero nakita niya, no, lagyan natin ng mas visualized. Wait lang. Nakita niya na may amag na sa gitna ng pandesal nung kinagatan niya. Ngayon, na-disappoint siya si customer. Sabi niya, ayoko nang may amag, ganyan. So, ang ginawa niya ay ibinalik niya ulit. Okay? Gusto niyang humingi ng refund kay owner. Okay? Pero hindi na maibabalik. Syempre, hindi na tatanggapin natin as owner kasi nakagatan na yun eh. Hindi na natin pwedeng ibenta ulit. Tsaka may amag nga, di ba? So, kapag hindi na ibalik sa atin ng buo, no, pero kailangan natin, kumaga, ibalik kay customer yon yung amount na yon na ginastos niya. Ang tawag na natin doon ay sales allowances. Okay? Yan yung pinagkaiba ng sales returns tsaka ng allowances. Okay? So, etong sales returns and allowances, minus natin yan sa ating gross sales. Same with discount, sales discount. Kasi 'di ba kapag nagkakaroon tayo ng discount, no, ay nababawasan yung total sales dapat natin. So, ayan, bawas din siya. And then after nun, no, ay saka natin makukuha yung tinatawag na net sales kapag na-minus na natin tong dalawang to sa ating gross sales. Okay? So, yung sales natin dito pala, itong sales na to, ay yung tinatawag natin na net sales. Ibig sabihin, net sales dapat yung gagamitin natin, no, when it comes to,
identifying kung magkano yung sales talaga ni business for a certain period of time. Okay, so net sales. Next, we have operating expenses. Si operating expenses, sabi ko, ito yung mga indirect expenses natin, no? And can be classified into two. So, we have selling and administrative expenses. So, burahin lang natin to. Yan, para meron tayong space. Okay. Si selling expenses, ito yung mga expenses na, for example, meron kang store sa business mo, no? So, kung ano yung mga nai-incur na expenses sa store mismo, yun yung tinatawag natin na selling expenses. Pag administrative expenses naman, ito yung mga expenses na nasa office naman nang gagaling. Okay? So, ang sista dito sa operating expenses ay dumedepende siya sa kung nasaan galing yung expenses. Kasi pwede naman parehas na merong selling expenses and administrative expenses na utilities. Sabi natin, example, utilities. No? Pareho ang office at saka ang store, meron silang utilities na ginagamit like electricity, water, or even internet. No? So, yung tatlong yan, pwedeng office or pwedeng store. Ngayon, you have to separate if kailangan na or if hinahanap ng problem. Pwede siyang ma-separate depende sa kung paano nag-estimate si business. So, for example, kunwari, 30% ng total utilities ng business ay napupunta sa office. Tapos, 70% naman sa store. Okay? So, depende talaga, no? So, parehas na pwedeng or applicable sa utilities expense kay admin or selling. So, you have to make sure lang na saan ba nanggagaling si utilities? Sa store or sa office? Okay? That's our operating expenses. Ngayon, itong dalawang to ay pinag-a-add. No? At the end of the day, pinag-a-add sila para makuha natin yung total operating expenses. Yan. Sige, next. We have the cost of sales naman. So, ito ay yung directly related to our sales naman. Okay? Kung kanina indirect, with the operating expenses, ito directly. So, sa pagkuha ng cost of sales, meron tayong 1, 2, 3, 4 na kailangan pagdaanan. Okay? So, una, we have the beginning inventory. Barayin lang din natin to, no? Yan. So, beginning inventory ay ito yung inventory from last year. Okay? So, kunwari, sabihin natin na 2 years nang nag-operate yung business mo, no? And then, may natirang inventory from last year. So, dadalhin mo siya ngayong 2024. Sabihin natin, 2023 nag-start yung operations, tapos 2024 na. May natirang inventory, yun yung ating beginning inventory. Okay? And then, we have to add net cost of purchases. So, ito kasing net cost of purchases ay kumbaga dagdag na amount dun sa ating beginning inventory. Kasi syempre may mga purchases tayo this year para madagdagan yung inventory natin na ibebenta. And then, pag nadagdag na natin, saka natin makukuha itong total goods available for sale or yung tinatawag na tigas. Ibig sabihin, ito na yung lahat ng goods, no? Ito yung buong amount of goods na pwede nating ibenta, no, to our customers. And then, after nun, ibabawas natin si ending inventory if given si ending inventory, ha, para makuha natin yung cost of goods sold. Okay? So, bakit siya binabawas? Kasi kinukuha natin kung magkano yung nagamit na goods, no, or magkano yung goods na naibenta na. Kaya nga siya tinawag na cost of goods sold. Okay? Pero pwedeng pagbalik ta rin itong dalawang to. Okay? So, kung hindi naman available si ending inventory, pero available si cost of goods sold, tapos hinahanap si ending inventory, no? Ayan, ba't nawala? Okay. So, hinahanap si cost of goods, si ending inventory, no? So, yun lang. Gagawin lang, ima-minus mo lang din si cost of goods sold kay tigas. Okay? So, ganun lang siya, si cost of sales. Yan. Pero, hindi pa natatapos dyan yung idea ni cost of sales because meron pang
magba-branch out pa itong si net cost of purchases. Okay? Because sa net cost of purchases, we have our purchases. Okay? So, ito yung dinagdag natin or binili natin na additional na merchandise or inventory sa business natin, no? Para may maibenta tayo. So, that's our purchases. And then, same goes with sales returns and allowances, no? Ganun din sa purchase return and allowances. So, pag returns, binalik mo ng buo yung product. Pag allowances, hindi mo na nabalik ng buo, no? Pero makakakuha ka pa rin ng ng balik sa iyo, no? Na kunwari refund ganyan. So dahil nga hindi mo naman siya kumbaga may refund na sa iyo, no? Hindi na natin siya considered as purchases talaga. Okay? Kaya siya binabawas sa purchases natin. So, ito bawas din siya, minus. And then, purchase discount ay bawas din kasi syempre nakakabawas yan nung amount of our purchases. Yan. And then, pag nabawas na tong dalawang ito kay purchases, no, makukuha natin yung net purchases natin. And then, we have the transportation in or freight in. So, ito ay add naman sa ating net purchases because si freight in ay naglalabas tayo ng pera dyan no? Kapag tayo yung may responsibility na magbayad ng transportation cost. So, dagdag yan sa cost natin kaya ang ending, ang makukuha natin ay yung net cost of purchases. Okay? So, tandaan lang na purchases minus PRA minus PD net purchases plus freight in or trans in, we have the net cost of purchases na inilalagay natin yan dito. Okay? Yan. And that's how we we dissect, no, yung content ng income statement ni merchandising business. So, ano na yung form kapag buo na siya or ano yung flow, no? So, ito yung flow niya kapag complete na. So, una, we get the net sales. So, gross sales minus SRA, no? That's SRA, less sales discount or SD to get our net sales. And then, si net sales, i-minus natin kay cost of sales, no? Or, pwede din to na, cost of goods sold. Cost of goods sold. So, parehas lang yan. Cost of sales, cost of goods sold. Ngayon, si cost of sales ay kailangan natin kunin pa, no, kasi may branch out pa siya. So, we have to get beginning inventory. I-add natin yung net cost of purchases natin. Pero, before that, kunin muna natin yung net cost of purchases. So, purchases minus PRA minus PD para makuha yung net purchases plus the trans in or freight in para makuha si net cost of purchases. Okay? So, again, beginning inventory plus net cost of purchases. No? Para makuha natin si tigas or si total goods available for sale. And then, ima-minus natin ngayon si ending inventory, no, to get our cost of goods sold. So, yun yung ibabawas natin ngayon to our net sales. Okay? So, net sales minus cost of sales is equals to gross profit. And then, gross profit less operating expenses. So, ang gagawin lang, selling expenses plus administrative expenses to get operating expenses or total, no, operating expenses. And then gross profit minus operating expenses is net income. Okay? And that's how we do the net income or the income statement of a merchandising business. So hopefully, mas naging malinaw sa inyo kung ano yung description ng bawat accounts, no? And at the same time, medyo nagkaroon kayo ng idea on how it flows hanggang sa makuha natin si net income. Okay? So, if nagustuhan niyo yung video na to, again, I am encouraging everyone to subscribe this YouTube channel and click the like button, no? Para mas updated pa kayo sa mga next videos natin and para mapalago pa natin yung community natin with these tutorials. Okay? Thank you so much sa inyong lahat and have a great day ahead.